Basahin po natin sa Tagalog itong Proverbs chapter 28 verse 13. Ayan po ang nakalagay sa Tagalog para tunay na maliwanagan po natin dahil ito naman po yung ating sariling lingwahe o salita. 13 po, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Kanino po? Siyempre, kaawaan sa Panginoon pag ating inihayag sa Kanya po ang ating mga kasalanan. Hello mga ka-hunters. Ayan, uli natin pag-usapan nito mga bariyang ito. Ayan, 20, 10, 5 piso. Okay. Ayan, maraming pong salamat sa Panginoon sa araw na ito at sa oras na ito na iningatan mo po kami sa anumang kapahamakan. Ayan. Okay, sinimulan po natin mga ka-hunters dito sa 2013 yan. Marahil nagtataka kayo, no? Walang mukha, walang bibig, yan, walang ilong. Parang kinain po siya ng leprosy. Parang nagkaroon ng leprosy si Emilio Aguinaldo. Walang pi. Walang makapagpaliwanag po nito. Kahit po yung mga sinasabi nating expert dito sa atin na mga coins collector. Bakit nangyayari ito? Bakit nakakatagpo tayo ng mga ganitong uri ng coins? Minsan pa nga dyan, halos kalahati ng mukha, wala. Ang sabi naman ng iba, yung mga nagko-comment, kung daw ito, tawag dito, sinadya or man-made. Pero kung man-made, bakit itong parts lang na ito ang wala? Karamihan yan dito sa mukha po. Bakit itong parts lang na to ang wala? Ba't nila tinatanggal? Kung gusto nila kasi sa aking pananaw, kung gusto nyo magkaroon ng mataas na value ang isang coins, ito ang tanggalin nyo. Mint mark. Tanggalin nyo ng malinis, pulido. At yan, for sure, marami kayong maluloko. Pero pakasuriin mabuti pa mga ka-hunters kung ito ba ay sinadya o hindi. Pero ito, nakakakita tayo. Ako nakakakita po nito, hindi naman madalas. Pero nakakakita po ako lagi nito. Minsan yung tinatabi ko, minsan ay binibili ko. Yan, kaya pakasuriin po natin mabuti yung ating mga kinokolektang mga coins. Ito pwede sa aking palagay, sa aking pananaw, I think hindi ito sinadya. Ayan. Ang reverse nya. Ito po yung sinasabi ko yung die 3. Medyo dikit po sa inner ring. Yan, bold letter. Kaya yung isa po kanina na yon, I think die 3, die 2. Yung kanin 2003. Ayan. Okay, next tayo. 2012. Ayan. Overs nya. Tignan nyo po, may mas sa 2000 die 3 may mas dikit pa po. Tignan nyo po mga ka-hunters, mas dikit pa. Yan parehas die 3 po yan, bold letter po parehas. Ayan kahit yung kagwas ito kaya ko lang naman po itinabi to kasi medyo maayos po yung condition nya, wala siyang gaanong damage. Ayan. Okay. Ito 2021. Yan.
20 peso coins. Ito mga ka-hunters ha, kung titingnan nyo, dito po kayo tumingin sa security, ano ba to? Hindi ko alam, basta ito. Dito po sa edge po ng coins, baka sakali makakita po kayo ng type 2. Ibig sabihin yung medyo malaki po dito yung letter po, ito kasi small. Yan, I think ang hard to find dito sa coins na to, at pwede sigurong mabili yan ng mas mataas na presyo sa value, face value ng barya. Okay, iyon ang hinahanap po rin ito, kasi marami na po ako small letter. Yung iba may mga tawag dito, may mga excess met, yung kan po dito, yung collar yan dito, excess yung collar niya doon sa kan, kaya kagaya dito. Ayan po mga ka-hunters ha. Ito again 2021. Ito naman small letter po. BSP series, pero dito capital letter, type C, type 3, ganun. Ito ang reverse nya. Tama, small letter po. Hindi siya naka-bold kagaya dito sa isa. Itong mga barya na to na taong 2021 po, kahit hindi na po kayo gaano mag-kolekta nito, kasi naman po to common na ngayon po to. Huwag na po kayo maniwala dun sa iba. Yung sinasabi ko lang po sa inyo, yung sa edge po, kung sakali makakuan po kayo dito, makahanap po. Ito po small letter, ito yung type 3, ito yung type 1, yung type B, yun po, kung malay nyo makasampung po kayo, yun po yung ingatan nyo po. Ayan. Dito po lang tayo sa 2016. Marahil alam nyo na po ito. Isa po ito sa pinakamahirap makita sa sirkulasyon. Taon 2016, 10 piso New Design Series o BSP Series. Ayan. Ito po ay kagaya ng 2014. Ayan, kahahan ko lang po. Yung isang araw ko lang po ito nahan. 2016 po ito ay nabebenta po sa 50 pesos hanggang 100 pesos. Yan nga, sinasabi natin, depende sa kondisyon ng iyong barya. Kung ganito po, 50 pesos. Kung mas marumi dito, pwedeng bumaba ng 50 pesos. Kasi ito, good na to. Good condition na po to. Yan. Ito po, 2016. 10 piso. Dati semi hard to find po to, dati pa. Siyempre maraming nakakasumpong nito, pakunti ng pakunti ito po sa sirkulasyon. Kasi ito po yung mahirap mahanap sa sirkulasyon. Tsaka yung 2014. Siyempre ang pinakamahirap ay yung 2007 at 9. Next po ito. Kaya yung mga nagbebenta po, hindi naman po ako sa naninira. Totoo lang po yung akin sinasabi. Huwag na po kayo mag-ipon ng ibang taon, maliban na lang po kung ito ay may error, at maliban na din po kung ito ay magandang kondisyon. Yung makintab na sinasabi, yung sinasabi natin siguro marahil ay ganito kakintab, ayan yung talagang pagkuhan, kumikinang pag nakita natin. Yan. Yun po ang itabi natin. Kasi yung mga ganun po na almost uncirculated ay
bihira po tayo makasumpong sa sirkulasyon. Ngayon, marahil makakakita tayo ngayon kasi pwedeng maglabasan na yan galing mga bangko. Dinadala sa mga supermarket o pang barya gamitin pamalit sa mga buo. Sa mga namimili po. O, ayan. Mga hunters, 2016, dating semi hard to find, marahil ngayon ay hard to find na. 50 hanggang 100 pesos po pwedeng mabili. Maraming pong salamat. At ayan, kung yung mga nais bumili sa akin, may mga ipon din po kasi ako. May yung iba nabili ko na rin, kaya lang sumobra na. Gusto ko na rin ilabas. Pwedeng ibenta ko ng mas mababa sa 50. Okay? Pero ganun po talaga ang kalakaran, 50. Pero depende nga po sa inyo, dahil kayo nagmamay-ari ng mga barya, pwede nyong ibenta ayon sa inyong kagustuhan. Maraming pong salamat mga ka-hunters. Ayan. Kaya yun, pili-pili lang po tayo sa ating pagkukolekta. God bless you po, at ingatan nawa ng Panginoon ang ating mga trabaho, pamilya, yung mga mahal natin sa buhay. Bye bye po, ingat po.